Ano to, dapat ba silang bigyan na considering na hindi nga nila ginamit itong 89 billion kaya pinalipat ng DOF from PhilHealth napunta sa National Treasury, Senator? Well, yan po yung ating busisiin itong budget. We'll start already plenary debates no, on Wednesday, next week yata. So, PhilHealth has to answer all of this. No? Why are they asking for subsidy? And then, magdedeklara sila. Diba? We will, I think the Senate or we will be willing to give subsidy as long as kailangan talaga. Kung kinulang sana talaga, para lang at least makagaan ito ron sa mga beneficiaries or patients no that are in need, then we are most willing. But now parang they will be asking for subsidy, they will declare that there is excess, parang hindi consistent di ba? Ba't ka pahihingi ng subsidy, magde-declare ka tapos hindi mo gagamitin for the implementation of Universal Healthcare Act. So, they really have a lot of explaining to do. Talagang malaki ang responsibility ng PhilHealth being the primary agency tasked to implement the UHC. Ang gandang batas ng UHC. No? Kaya lang, people have to rely on other programs. Malasakit dapat sana kung nandun na yon sa kung malaki-laki ang sinasagot ng PhilHealth, dapat hindi natatakbo kung saan-saan ang mga pasyente, no? Yun nga yung iniiwasan natin Yung pumipili doon sa PCSO, sa PAGCOR, sa politiko. Yun ang gusto natin mawala. Na dapat pag na-hospital, automatic nandun na. Nakabawas na o nandun na yung assistance sa gobyerno, dapat ramdam na. Okay, Aaron. Good morning, Sen. Sen, Aaron po from SMNI. Sen, being the primary author po no, ng Universal Healthcare Law, meron na po ba kayong naisip na particular provision na maaari ninyong idagdag or baguhin just to compel the PhilHealth na yung mga assistance po nila ay mas maramdaman ng mga Pilipino? Well, there's kasi sa law, we are, even if we are authors, we are not health experts. That's why we in the law, there is what you call the Health Technology Assessment Council. These are panel of experts, public health practitioners, specialists. Sila yung mas nakakaalam kung ano yung dapat. They will determine the benefits, kung magkano ang dapat na ibigay, yung case rates. No? Mas alam po nila ito kaysa sa amin. So, anong ginawa nila in the past 4-5 years of implementation? 'Di ba? Sasabihin ni PhilHealth kasi ito lang yung case rate, dito lang sila pumasok. Dapat si HTAC ang nag-ayos noon. DOH and PhilHealth, no? Sila yung nag-usap-usap. Dapat pag merong na-hospital na ganito, complicated, dapat isama na, 'di ba? Minsan ang bigat 500,000, sasabihin nila ito lang yung pwedeng ibigay. Parang ang labo 'di ba? Kasi ito lang yung pumasok. So, nagkulang talaga sila. So that's why I would want, hopefully, when we resume, I know it's budget season already, I would like the oversight function na mag-ano na natin, no? Gamitin natin oversight function natin on the implementation of UHC so that we can determine sino ba nagkulang? Si HTAC ba? Si PhilHealth ba? DOH? Sino ba nagkulang sa mga agencies? No? So, there's still time. But we have a lot of catching up to do. Kasi nasa 5th year na tayo, dapat ramdam na ito So may natutulog dito. It's either HTAC or PhilHealth. Again, hindi ang National Health Insurance, alam naman natin ang insurance kung makakatakas sa mga claims para tumaas yung profit, 'di ba? Ganoon naman private. Hindi tayo private. PhilHealth is public, no? Again, reminder, pag gobyerno ka, kung may pondo ka, dapat yan hindi savings. Ginagastos yan para sa serbisyo. Ganun ako, mula nung mayor ako, talagang hindi natin pagmamalaki dapat na may surplus tayo. Dapat yan ginagastos for services. Sir, may patanong lang. Ay, meron ka pa, Aaron? No more. Ano lang po sana, sir? Meron po ba silang, kumbaga, parang, meron po ba silang yearly report, meron po ba silang yearly reports kung paano nakaka-apekto sa kanilang yung UHC? Kung paano nila, yung
yung nagagastos nila for the UHC? Well, kasi pag merong hearing, investigation, si PhilHealth President, ang ganda ng parang very rosy, no? Kinikwento niya lahat ng benefit packages, parang nagawa nila, nasa batas yun eh. Yung Z benefit packages, yung complicated diseases, no? Yung mga, nag-level up naman talaga. Halimbawa, for kidney transplant, may 600,000, open heart bypass, 500,000, breast cancer from 150 to 200,000, pag severe pneumonia, 300,000. Nag-level up naman talaga yung packages, pero bakit hindi nyo binibigay? Di ba? Ang daming lumalapit sa amin, nakikita ko, siyempre, nakaka-lungkot, nakaka-frustrate, dapat sinasagot nyo. Kung 30%, 40%, ang laking bagay na sana, much more kung kalahati man lang masagot nyo. Kung ang sarap, siguro ang sarap ng pakiramdam nung mga kababayan natin, kahit papano, yung pinapasa nila, sinagot ng PhilHealth, ng gobyerno yung kalahati, no? Or majority. And that's the intent of the law. Kaya nga, sino ba natulog dito? Di ba? Sino natulog dito? Sa HTAC ba? Si PhilHealth? Na hanggang ngayon, struggling pa rin ang mga nauospital. Yan nga yung intent niyan. Kaya nga, one of the reasons that I push for this law, in my experience as a local chief executive, nung mayor ako, na nakikita natin yan, sa pag-ikot ko sa barangay, nauubos ang ipon, hirap na hirap, nasasanla lahat na kababayan natin pag merong na-ospital, lalo na kung komplikado, may nagdadialysis, may cancer. Napakabigat talaga ng medical expenses. That's why this is really an ambitious measure, but we tried. No? We are trying to make it work. No? Kaya naman to kung magtutulog-tulog, kung hindi tutulog-tulog si HTAC at si PhilHealth No? Aside from PhilHealth's revenues from the members, yung sin taxes, no, na revenue will be used for indigents, for PWDs and senior citizens. So mako-cover sila na dahil dito. At yung subsidy pa kung kukulangin pa. So there is no reason for PhilHealth and HSAC not to cover everything kasi nga lahat we made sure that bases are covered. Ayaw naman natin ipasa itong UHC, Universal Healthcare, ang ganda pakinggan, kung walang funding, di ba? We made sure that there is adequate funding. Ambitious, pero I think it can be done. So, dapat lang, hindi sila tutulog-tulog. May tutulog-tulog dito So, they have to be answerable for this. So sir, from Mean Los Baños, na-mention nyo kasi na instead of filing Senate resolution seeking Senate inquiry, oversight na lang. So magkakahiring daw ba or mag-investigate sa UHC implementation para malaman sino ang hindi nagpe-perform? Kung magkakandak ng hearing kailan? After the budget deliberation daw po ba? Yun nga, magsisimula na kasi yung yun ang problema sa plenary budget debates would start already Wednesday. So kaya lang, budget dapat din natin tignan kung how the agencies are performing. So tignan natin, baka even during the budget debates in the course, pwede rin po natin sigurong tignan yung accountability and performance ng PhilHealth and other agencies that is tasked to implement the UHC. Pero kung tapos na yung budget, sir, yung oversight nyo, magkakandak, papatawag kayo ng hearing? Oh, definitely, because we do not want a repeat of this again. No? Na magdedeklara ka ng excess funds, gayong dami pa rin hirap na hirap magbayad, parang may mali doon. Hindi parang, mali talaga yon. So we do not want a repeat of that. That's why we would like to conduct an investigation. If not, pag-isipan natin